Kapag sinabing anghel, kadalasan ang pumapasok sa isip natin ay may pakpak, maputi ang damit, at mukhang tao. Pero kung babasahin natin ang Biblia mismo, mapapansin natin agad ang isang bagay. Hindi ganito inilalarawan ang karamihan sa kanila. Sa katunayan, maraming beses sa kasulatan, kapag nagpapakita ang anghel sa tao, ang unang sinasabi nila ay huwag kang matakot. At may dahilan kung bakit. Dahil kahit ikaw, pag nakita mo ang anghel na inilalarawan ng Biblia, ay siguradong matatakot ka. Number 1. Ang Seraphim. Sa aklat ni Isaiah, Kabanata 6, inilarawan ng isang uri ng anghel na tinatawag na Seraphim. Ang salitang ito ay nangangahulugang nagliliyab. Ayon sa Isaiah 6:2, ang mga Seraphim ay may 6 na pakpak. 2 ang ginagamit para takpan ang muka, 2 para takpan ang paa, at 2 para lumipad. Ang kanilang misyon ay malinaw. Walang tigil na magpuri sa kabanalan ng Diyos. Sa Isaiah 6:3, paulit-ulit nilang sinasabi, ang banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Hindi sila isinugo sa tao upang maghatid ng mensahe. Sila ay umiiral upang ipakita na ang presensya ng Diyos ay hindi basta kayang lapitan. Sa katunayan, sa Isaiah 6, verso 6 hanggang 7, isang seraph ang humipo sa labi ni Isaiah. Gamit ang nagbabagang uling, isang simbolo ng paglilinis. Ibig sabihin, ang kanilang pag-iral ay paalala na ang kabanalan ay may bigat at ang tao ay kailangang linisin bago makalapit sa Diyos. Number 2, ang Kerubim. Unang binanggit ang Kerubim sa Genesis 3:24. Matapos paalisin sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, sila ang inilagay ng Diyos upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Pero ang mas detalyadong paglalarawan ay makikita sa Ezekiel Kabanata 1. Ayon sa Ezekiel 1 verse 5-10, ang Kerubim ay may 4 na muka. Muka ng tao, leon, toro, at agila. Mayroon silang 4 na pakpak at ang kanilang katawan ay kumikislap na parang pinakinis na metal. Sa Ezekiel 1 verse 13-14, inilalarawan silang nagliliyab at gumagalaw na parang kidlat. Ang kanilang misyon ay hindi aliwin ang tao, kundi bantayan ang mga bagay na hindi dapat basta maabot. Sila ang hangganan sa pagitan ng banal at ng pisikal na mundo. Marahil, kaya sa maraming sinaunang kultura, may mga nilalang na may katawang tao at ulo ng hayop. Posibleng alaala ng mga nilalang na minsang nakita ngunit hindi nila lubusang naunawaan. Number 3, ang Ophanim. Mga gulong na may mga mata. Sa parehong pangitain ni Ezekiel, may isa pang nilalang na madalas hindi napapansin. Ang tinatawag na Ophanim o mga gulong. Sa Ezekiel 1 verse 15 and 21, inilarawan sila bilang gulong sa loob ng gulong na gumagalaw kasabay ng kerubim. Sa Ezekiel 10 verse 12, malinaw na sinasabi na ang mga gulong na ito ay puno ng mga mata. Ang kanilang misyon ay tila mas malalim kaysa sa pisikal na gawain. Ayon sa Ezekiel 1 verse 20, kung saan nais ng spirito na pumunta, doon sila pumupunta. Maraming scholar ang naniniwala na ang Ophanim ay kumakatawan sa banal na katalinuhan. Isang uri ng kamalayang nagpapatupad ng kaayusan sa ating universe. Hindi sila mukhang nilalang na may laman at buto. Sila ay tila buhay na gumagalaw, buhay na may utos. Sunod,
Ang mga archangel, mga pinuno at tagapaghatid. May mga anghel naman na mas kilala ng tao dahil sila ay nakikipag-ugnayan direkta sa kasaysayan. Isa na rito si Michael na nabanggit sa Daniel 12 verse 1. Bilang dakilang pinuno na tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, ang kaniyang misyon ay pakikipagdigma sa espiritual na labanan. Sa kabilang banda naman ay si Gabriel, ang tagapagdala ng mensahe. Sa Lucas 1 verse 19, sinabi niya, "Ako si Gabriel na tumatayo sa harap ng Diyos." Ayon sa Daniel 8 verse 15, si Gabriel ay may anyong parang tao. Isang anyong hindi nakakatakot sapagkat ang kanyang misyon ay maunawaan ng tao ang mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, ang anyo nila ay inaangkop sa misyon. Hindi ito ang kanilang tunay na kalagayan. Sunod, ang Watchers, mga anghel na bumaba sa daigdig. Sa Genesis 6 verse 1 hanggang 4, binanggit ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Ayon sa talata, nakita nila ang mga anak ng tao at nakihalubilo sa kanila. Sa sinaunang aklat tulad ng Book of Enoch, tinawag silang Watchers. Mga anghel na ang misyon ay magmasid sa sangkatauhan. Ngunit ayon sa mga tekstong ito, tinuruan nila ang tao ng mga kaalamang hindi pa dapat matutuhan. Metalworking, digmaan, at lihim ng kalangitan. Ang resulta ay kaguluhan. At ayon sa Genesis 6 verse 4, lumitaw ang mga Nephilim at ang mga higante. Maraming naniniwala na dito nag-ugat ang Great Flood, isang pandaigdigang pag-reset sa buong mundo. At ang huli, ang mga fallen angels, ang mga naghihimagsik. Hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat. Sa Revelation 12 verse 7 to 9, inilarawan ang digmaan sa langit at ang pagbagsak ng mga anghel na sumama kay Satanas. Ayon sa 2 Peter 2 verse 4, ang ilang anghel na nagkasala ay kinulong, habang ang iba ay gumagala pa rin. Ang kanilang pag-iral ay paalala na kahit ang mga nilalang ng liwanag ay may kalayaan, at ang maling paggamit ng kapangyarihan ay may kapalit. Ang mga anghel sa Biblia ay hindi pantasya. Sila ay inilalarawan na may tungkulin, anyo, at dahilan ng pag-iral. Marahil ang tanong ay hindi kung totoo sila, kundi kung handa ba tayong tanggapin na ang kasaysayan ng mundo ay mas malalim, mas misteryoso, at mas sinauna kaysa sa itinuturo sa atin. At paano kung ang Biblia ay hindi lang aklat ng pananampalataya, kundi tala ng isang mundong halos nakalimutan na. Ito ang Forbidden Files PH. Maraming salamat sa panonood ng video natin ngayong araw. At kung nag-enjoy ka, inaanyayahan kitang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating uploads kagaya nito.